Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Merong patutsada. Etong si Chis Escudero. Pakinggan po natin. Mali at kasinungalingan, yan ang buwelta ni Senate President Chis Escudero sa mga nagpapakalat na may mga blanco sa pinirmang 2025 national budget. Magain na lang daw ng kaso mga kumukwestiyon para magkaalaman. Nasa front. Ang ibig mong sabihin, Chis Escudero, lahat na nagsasabi na may blanco yung pinirmahan nyo, sinungaling. Diba? Gano'n kasimple yun eh. Oh. Dahil sinabi nila may blanco, ikaw walang blanco. So sino dapat paniwalaan ng taong bayan? Ikaw? Yung balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkwestiyon sa 2025 national budget, may banat si Senate President Chis Escudero kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na nagsiwalat na may mga blanco o manong halaga sa Bicameral Conference Committee report. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran. Exactly! Alam niya ang patakaran. Kaya alam niya na plano niyo mandugas. Ay, saan kayo nakakita? Chis, simple lang, wag na natin paikot-ikutin. Pumirma ka ng blanco. Tama o mali? Tinatanong lang kita. Kung mali, edi sinungaling sila. Pero kung tama, di ba't ka pipirma ng blanco? Nabuang ka na? Oh. Pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Paglilinaw ni Escudero. Bakit nga? Kayo ba? Etong mga to, alam mo ang ganda nung pagkakasabi ni Attorney Vic. Niloloko tayo nitong mga ito, pinaiikot-ikot tayo nitong mga ito. Kayo ba, papirma kayo ng blanco? Siguro pwede nyong gawin kung kayo ay nabuang. Pwede nyong gawin kung pera nyo yun. Pero ito pera ng taong bayan. How irresponsible is that? Ang ganda ng pagkakabanat dito ni Attorney Vic. Simplihin natin, dapat may managot dito. Sabi niya, huwag nyo kaming paikot-ikutin doon sa mga kung ano-anong panliligaw ninyo sa taong bayan. Merong nalabag, meron silang ebidensya, merong blanco, pero may pirma. Dapat may managot. Huwag nyo na kaming binubudol. Pambihira naman kayo eh. Hindi ang enrolled bill ang kumakalat na may mga blankong items. Hindi yan So, ang kopya bakit pinirmahan nyo? yang isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Kaya ang tanong ni Escudero, ano ang kinikwestiyon ni Ungab? Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng... Hindi nga GAA. Tingnan mo kung paano tayo niloloko. Hindi nga GAA yung sinasabi, BICAM. Ang layo ng spelling ng
Gaas sa BICAM? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yung sinabi ni PRRD, BICAM. Ang ini-insist nito, GAA. Yung sinabi ni BBM na sinungaling si PRRD dahil ang pinirmahan daw niya ay kumpleto na. Eh bakit parehas kayo ng tono ni BBM? Hindi nga by kami. Ano ka ba, waiter o Senate President? Hindi ko na maintindihan eh. Kasi parang nabulag ka. Ang linaw-linaw. Sir, ang linaw-linaw, mayroong blanco. Ikaw ba'y talaga gusto mo maging Senate President? O gusto mo maging waiter ni Lisa? Kasi parang ano ka lang eh. Wala, parang puro ka na lang pang-a-assist. Ay isa na nga ang tono nyo ni BBM eh. Alam nyo, ganito, simple to. Dalawa lang yan. Para sa akin, dalawa lang ito. Sinungaling si PRRD, si Atty. Vic, at si Ungab. Una, yan yon. Una ha, sinungaling yung tatlong yan. Si PRRD, si Atty. Vic, at si Ungab. Or, pangalawa, sindikato kayo. Kasi nagtatanggol kayo pare-parehas na nakikita ninyo na may mali na nga doon sa blanco. At ipinagtatanggol nyo yung kamalian na posible makapagnakaw eto mga to na naglagay ng figures ng budget dyan. Naunawaan nyo? So dalawa lang ang pagpipilian ng taong bayan. Kaya kayo mga manunood, tatanong ko sa inyo, sinungaling ba yung tatlo? Kasi kung totoo tong sinasabi ni Chis Escudero, sinungaling si Atty. Vic, sinungaling si PRRD, sinungaling si Ungab. Pero kung totoo sinasabi ni PRRD, ni Atty. Vic at ni Ungab, sindikato to mga ito, instead na hinaharap nila yung problema at nagtuturo sila kung sino ang may kasalanan, nagkakampihan, nagsasagipan, para ano? May kanya-kanyang pakinabang? Ano ito? Sindikato. Ano pa ba ang tatawag mo ron? Sindikato. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, kaya nga may choices eh. Sinungaling yung tatlo o sindikato kayo. Kayo mamili. O yung mga manunood. Kasi, ano bang karakteristik na sindikato? Malakas sa politiko. Powerful. Mayaman. Malakas magnakaw. May pinapalusot na illegal. Ano bang tawag mo doon kung blanco na yun? Di yun yun. Or, yun nga. Sadyaw may topak lang si Atty. Vic, si PRRD at si Ungab. Sinungaling. Hindi, wala na sa akin ang paghuhusga. Hayaan natin ang taong bayan maghusga dyan. Sindikato or buang yung tatlo. BBM yun. Iba naman ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 14 na blanco raw ang nakita niya sa pagbusisi sa nirating. O, kita mo, pati kakampi ninyo? Hindi kakampi ni Cheese. Kakampi ng Kakampi ng mga duwagkom. Pati kakampi ni Tamba. Nilalaglag. O, 14 blankong items. Sa dinami-dami ng sinabi ni netong si Raul Manuel, isa lang ang tumama, ito. Pikahang kopya ng BICAM report sa 2025 national budget. 8 raw sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. Iyon, no? Oh. Karamihan. Karamihan ng natanggap doon sa blanco, according to Raul, DA? Department of Agnanakaw. Department of Agriculture. Matagal. Totoo ba?
Marcos, matagal mo nang gustong hawakan yan. Yan ang pasabog eh. Matagal mo nang gustong hawakan. Di umano, panahon pa ni PRRD, yung DA. Hindi ka pinagbigyan, kaya di umano, nagalit yung asawa mong si Lisa. At tinawag na baduy si PRRD. Dahil hindi ka nilagay na DA secretary na panahon ni PRRD. Doon pa lang alam mo na ayaw sa'yo ni PRRD. Tapos, nung naupo kang presidente, ikaw na presidente, ikaw pa ang DA secretary. Tama o mali? Di ba? Akalain mo yung Marcos? Tapos ngayon, ang may malaking anomalya patungkol dito ay patungkol sa Department of Agriculture. May naaamoy ako. Tanong, umaasenso ba ang DA? Naayos ba yung mga magsasaka natin? Ang dami ko kang nakakausap patungkol dito eh. Puro na reklamo ng mga magsasaka natin. Kumukuha na lang kayo ng mga bigas sa ibang bansa. Nalulugi na dito. Kulang na nga kayo sa suporta sa mga magsasaka natin. Di ba? Naku. May dalawa rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at dalawa sa Unprogrammed Appropriations. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate. I mean, yung BICAM na ni-ratify ng House at Senate may blank. May tinama ka rin sinabi, Manuel. Kaya lang, ako, tanong lang, Raul Manuel ha? Tanong lang. Bakla, ay di, bakla. Sorry, hindi yun ang tanong ko. Baka naman nagpapataas ka lang ng presyo. Ha? Kaya nilalaglag mo yung mga kasamahan mo dyan sa Quadcom na mga kaibigan mo na kasi dito, kinakampihan mo si BP Sara, kinakampihan mo dito ang Duterte. Kasi sila ang nagpasabog nito, si Duterte, di ba? So nilalaglag mo rito yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Maganda nga yan, at least, di ba? Pag tama, purihin. Pero baka nga nagpapataas ka lang ng presyo. Ha? Nambabantay kami sa'yo, ha? Bantayan natin to. Pag eto, biglang tumahimik sa dulo. Maraming ganyang politiko, kaingay-ingay. Pagdating sa dulo, biglang bumibitaw, biglang tahimik. Pero yung pagkakamali, hindi pa rin nabubuksan. Hindi pa rin nasusolusyonan yung pagkakamali. Diba? May mga ganyan. Bibirahin yung mali. Yung mali na natili pa rin. Patuloy. Pero tumahimik na. Hindi na binabanggit. Kaya bantayan natin yung mga katulad nitong si Raul Manuel. Pag eto tumahimik, nasalpakan ng bunganga nito ng e-money. Bakit ba nasalpakan ng bunganga nito. Di ko na alam kung ano sinalpak dito. Basta may isinalpak. Malaki siguro. Kaya tumahimik. Hindi kita pinagbibintangan ha. Sinasabi ko lang, babantayan ka namin. Pag tumahimik ka dyan, bigla-bigla. Kasi ngayon ang ingay mo ang ingay mo, para kang bakla. Para kang bakla. Hindi naman lahat coach only ng bakla maingay. Hindi ako galit sa mga bakla. Hindi ako sexist kasi may mga kaibigan tayong bakla. Mababait siya mga yan. Hindi po yan NPA. Ay, nako. Diretso na nga tayo. Saan tayo napupunta? Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blangkong ito.
Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito ng walang pahintulot. Yun, mabigat kasi 6 na taon ng kulong. So kung ikaw pumirma at kasama ka sa gustong palusutin itong blanco na ito para makinabang ka in the future, paano nyo dodoktorin na hindi ito na-ratify at kayo na lang basta naglagay diyan, nag-usap-usap na kayo, eto na. O eto lagay natin, ito para sa iyo, ito para sa iyo. 6 na taon pagkakulong. Yung milyon na multa, kayang-kaya, panis yan. Kaya nga nagbablank space yan dahil malaki kikitain dito, posibleng billion pa So hindi nila iindahin yan. Pero yung kulong, mabigat sa kanila yon. Kaya, ipagtatanggol nila yan. Alam ka namang aminin, ay hindi, pumirma ako doon kasi gusto naming palusutin yung budget. Ay kasi, para kami na mag-decide na nga hindi na ratify, hindi na namin pinag-uusapan, kami na lang. Mag-uusap, o dagdag, bawas na lang, o gano'n. Yung pera ng taong bayan, tayo na magdesisyon. Atin na lang ito, dagdagan natin, bawasan natin dito, ganyan-ganyan. Alam nga aminin yung ganun. Buang ba kayo? Siyempre, hindi. Makukulong kayo Pagtatanggol nyo. Diba? So, yun lang yun sabi ko Sindikato kayo or sinungaling sila, PRRD, Atty. Vic at saka UNGAB. Panawagan din ni Manuel sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Ayon naman kay dating Senator Ping Lacson, dapat mabusisi ito ng maigi. Kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming nabito sa budget nang madiskubre na may mga maanomalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman ng House Appropriations. Alam nyo, napanood ko tong kay Ping Lacson. At meron dapat managot dito. So, depende lang sa sitwasyon, sabi niya, ang talagang dapat bagsakan nito, itong Kamara, ngayon, pwedeng yung Kamara at Senate, or pwede rin kasama mismo yung presidente. No? Mahaba ang kanyang paliwanag patungkol doon. But one thing for sure, may blanco Ibig sabihin, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. May namatay, may dead body. So may patay, may pumatay. So pagka may patay, may dead body, halimbawa sinaksak, may mga saksak, namatay dahil sa saksak, may dapat managot. Diba? Sino ang dapat managot dun? Ganyan yung issue dito. May blank space Ang problema nila dito na nakikita ko na malaki, yung iba, posibleng walang alam, ay posibleng hindi kasabwat, hindi kasali. Pero may alam. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, sindikato ba kayo? Bakit busa lang bibig ninyo? Hindi po pwedeng nandoon ka, halimbawa namatay yung isang tao sa saksak, nandoon ka. Alam mo kung sino yung nasa loob ng bahay bago siya mamatay. Magsalita ka. Kung hindi ikaw ang pumatay, nandoon ka Sabihin mo sino-sino yung mga tao doon. Same thing dito. Kung wala kang kasalanan at ikaw ay siguro sinabi o sige, pirmahan mo na yan, kami nang bahala. Wala kang talagang kasalanan dito. Hindi mo plano mangurakot. Pero may alam ka. May alam kayo. Dapat nagsasalita kayo. Hindi nyo na malulusutan ito. Definitely may mali. Kriminal po ito. Pera ng taong bayan, naghihirap na po tayo. Anong gagawin nyo dyan? Tatahimik kayo at i-deny nyo, sasabihin nyo lang, wala namang blank space. So ganun lang, paniwalaan namin kayo, bulag sila,
mali yung nakita ni Atty. Vic, mali yung nakita ni PRRD, ni Ungab, at yung milyong-milyong Pilipino na pinakita naman may blanco. So, bulag kami lahat. Mali yun, kathang isip lang. Hindi ko sinasabi na kung sino ang dapat managot dito. But definitely, may dapat managot. Hindi po pwedeng wala. Ibang miyembro ng BICAM Committee tungkol sa issue. Hamon ngayon ni Escudero at iba pang mambabatas, pwede namang magsampa ng kaso sa korte ang mga kumikwestiyon sa 2025 national budget. Alam mo, talaga naman pupunta naman tayo talaga dyan sa demanda. Magdidemanda. Ang problema, habang nakademanda, matagal yan. So, yung dinuktor na budget, ginagastos nyo na. Naintindihan? Yari tayo doon. Yun ang problema doon. But definitely, kailangan talagang idemanda ito. May dapat managot dito. Again, on the losing end, ikaw, ako, tayo mga simpleng mamamayan. Tayo ang kawawa dito. Ginagamit na yung perang mali na hindi naman dapat nagamit. Next po tayo. Ito. Next natin ito. Si Ortega. Galing na itong mama na ito, no? Tingnan ninyo sasabihin. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics. It's really about politics. Tinan mo kano kabastos tong mama na ito. Baka may kasalanan. May nahuling mali. May kriminal na ginawa. Kasalanan na naman ni Sara. Pambihira. Sila ang gumawa ng katarantaduhan, tapos si kasalanan ni BP Sara. Kasi ang punto niya rito, baka naman gustong maibalik yung mga na-slash na budget. Eh sino bang na-slash na budget? Si BP Sara. Pero pag tiningnan ninyo, ewan ko kung meron ako ditong kopya. Yung blank space na yan. Saglit lang po Alam ko may kopya ako niyan eh. Hindi ko makita. Basta ganito yan. Ang daming na doon sa original, tapos may blank space, may mga nadagdagan departamento. Okay? Ang dami po nadagdagan. Yung department, yung Office of the Vice President, wala naman nadagdag. So kayo nagpalabas ng hindi itong mama ito. Hindi kayo nagpalabas ng magic. Kayo ang nakinabang kung sino man yung nadagdagan, tapos kasalanan ni BP Sara. Anong klaseng paliwanag niyan, sir? Di ba? Anong klaseng paliwanag yan? Pumatak na naman kay BP Sara. So pagka merong nabubuking nakatarantaduhan ng mga iba mong kasamang mga politiko, kasalanan ni BP Sara. Ganon. Pamumulitika lang ito ni BP Sara. So pag yung si Congressman A nabukong magnanakaw ng Duterte, instead na imbestigahan nyo, totoo ba yung pagnanakaw, ibintang na lang kay BP Sara. Halimbawa, may namatay na congressman at ang sa loob ng building na kung saan maraming politiko, instead na imbestigahan ninyo, ibintang kay BP Sara kasi si BP Sara o ang Duterte ang nagsabi ang pumatay niyan kongresista. So tuwing meron kayong kababalaghang gagawin, meron kayong kriminal na gagawin na mabubuking ng Duterte, kasalanan ni BP Sara. Aba, matindi. Napakadaling palusot nun.
Isipin mo, gagawa ka na lang ng katarantaduhan, in the end, sasabihin natin, ibintang lahat yan sa Duterte. Kung sino ang makahuli sa pagnanakaw natin, ibintang natin sa kanila pabalik. Ganon. Dahil sila ang lumalaban, ibintang natin sa kanila. Easy. Pamumulitika lang to. Ganon. So, wala kayong planong imbestigahan yung blank space na yan. Wala kayong planong parusahan yung gustong magnakaw. How convenient it is ibintang kay Sara. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader. Sana kung di kayo gumagawa ng mali, di hindi kayo walang nasasabi sa inyong mali. La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang... Alam mo, that is so bobong komentaryo. That is so bobo. Sorry po, ayoko nagbumura. Hindi naman mura yun eh. Medyo nakakaasar na talaga. Hindi na nakakatuwa. Kasalanan ni VP Sara. Ibintang nyo na. Palagay ko, ang pumatay kay ang pumatay kay Jose Rizal si PRRD. Ang pumatay kay Magellan ay si VP Sara. Ganong kaboboy itong mga ito, ang mga komentaryo nila. Nawasan ang pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng... So, kaya ganito, blank space nila kasi gusto nila maibalik yung kinaltas sa Office of the Vice President. Ganon. Wala nga siyang kinalaman dyan. Nasa sa inyo na nga yung budget na yan. Sabi niya, kayo nang bahala dyan. Hindi rin naman siya nasusunod eh. Sinong wala naman siya doon. Ba't kasalanan? Hindi ko alam kung nagbobobobobohan itong mga ito. Bobong talaga eh. Paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Tingnan mo how convenient it is. It works for them kung may controversy, it works for them pag may problema. So, kalimutan na natin yung blank space. Gawa-gawa lang yan ni BP Sara kasi may controversy. Intindi, no? Ang lalim. Ang lalim, Brad, no? Ang lalim mag-isip nitong mama na ito. Sir, kayo sir, lalim nyo mag-isip. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source? Anong rason maglalabas ka ng dokumento na hindi reliable yung source? Are we talking about the source? Ang punto rito, bakit may blank space? Yun. Paikot-ikot tayo eh. Kahit nga mga kakampi nyo, bumabaligtad dahil sa issue na ito. Alam nyo bang kakampi nyo mga pink? Pati pink sinisilip na ito. Mga NPA, kakampi nyo na eh. Pati NPA sinisilip na ito. Di ba? Hindi isolated to. This is not about the Duterte lang. Ang daming umaamin na mayroong totoong blank space at may problema dyan. Even the sister of the president, inaamin may blank space. And here you are, sasabihin mo lang, gusto lang ng controversy ng kampo ni Duterte. Ang galing ng explanation. Galing, no? Ang lalim.
At yung mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Hindi ka pala member. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Ayan, ano yan? So siya sinasabi niya blanco. So are you telling us, Ortega, na kinakampihan ni Castro si BP Sara? Kasi sabi nyo, gusto lang ni BP Sara mabalik yung patungkol dito sa budget. Kaya may blank space. So magkakampi ngayon si Sara at saka si Castro. Dahil binubulgar nila yung katarantaduhan na itong blank space na ito. Yung planong panloloko at panlilinlang sa taong bayan na itong blank space na ito. So nagkakampihan si Castro at saka si Vice President Sara. So tingnan nyo yung logic na itong mga ito, ang babaw. Diba? Okay to sinasabi ni Castro. Kaya lang, again, baka mamaya isa ka pang nagpapataas lang ng presyo. Ha? Ngayon, maingay ka, pagtagal, nakabili ka na ng suka, tatahimik ka na. Nabusalan ka. Okay? So, yung ingay mong yan, panindigan mo hanggang dulo kasi yung ingay namin, paninindigan namin hanggang dulo. Patuloy naming sisilipin ito until hindi ito masolusyonan. Ganyan po ang ginawa namin dyan sa pesting PI na yan. Sinabi ni PRRD, that is unconstitutional. Hindi namin tinantanan ang kaiingay, ang pag-ingay namin dyan sa PI na yan until tinigil nila. Ayan, hininto na nila. Kami po, hindi kami titigil hanggat walang managot, hanggat hindi ibalik yung budgetan na yan. Illegal po yan according to PRRD. So, hindi kami titigil. Unless sabihin ni PRRD, okay na. Naayos na. Ngayon, pag ikaw huminto, Castro, nagpataas ka lang ng presyo, babantayan ka namin. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na, wala kaming alam doon kung meron mang blank. Sip-sip! Gusto mo ng pardon? Alam ka naman balata mo si Presidente, di ba? Yung sip-sip ka, yung kaso mo eh. Convicted child abuser ka eh. Baka sip-sip. Po yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan eh na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025. Alam mo ako nagtataka lang, bakit tahimik si Martin? Bakit tahimik si Saldico? Di ba? National budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang Marcos, alam mo naman magkaiba sinasabi nyo. Ikaw ay GA. Si PRRD sinasabi BICAM. Wala kang planong bawiin yung sinabi mo sa kanyang sinungaling siya. Wala kang planong paimbestigahan yung anomalya diyan sa blank space na yan. Hahayaan mo na lang. Basta itatanggi nila. Hindi mo sasabihin, imbestigahan yan. Ang layo mo kasi, again, dun sa interview ni Lacson, i-discuss natin yun one time. Pero, nabanggit niya po yan eh. Nung nangyari yan nung panahon ni PRRD, hindi blank space merong anomalya dyan sa budget, binito niya. Ang laki ng binito ni PRRD. Ang tanong, Marcos, hayaan mo na lang sila.
Wala kang gagawin. Alam mo ang problema. Diba? Oh. May tanong lang ako ulit, Marcos, sa'yo. Kasi ako'y talagang naguguluhan. Pinagsasabi ni PRRD na bangag ka. Adik ka sa madaling salita, according to him. Pero hindi mo sinabing sinungaling siya. You never denied it. Ang sinagot mo lang, tumawa ka at fentanyl. Ngayon, sinabi mo sinungaling si PRRD. So I therefore conclude, tama po ba, Marcos, na adik ka? Hindi mo siya sinabing sinungaling eh. And until now, hindi ka nagpapadrug test. Hindi mo tinatawag siyang sinungaling. So ganyan ka na lang dyan. Magpapakainutil. Proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso? Yun ang problema doon. Sino nagpuno doon sa blank space na niratify ng Kongreso at Senado? Yan. Naintindihan? Tipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz. Walang kwenta yung mga explanation mo tungkol sa kapalpakang nangyayari. O next po tayo. Ito, pag-usapan natin dahil sa binulgar ni PRRD, nakatarantaduhan nila, kalokohan nila, usaping ICC na naman. Nakatakda ng makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong nitong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi Boying, nangangayayat ka, ano nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Hindi. Hindi, nangangayayat siya dati, para malaki yan. Anyway. Ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad... Hindi nyo napapansin. Tuwing nakakalamang, sabihin na lang natin nakakalamang, nung inimbestigahan si PRRD ng Kamara at ay ang ganda ng pagkakasagot ni PRRD doon sa Kamara na yun at talagang napahiya itong mga kongresista, lumabas na naman yung usapin ng ICC. So, ngayon, meron na namang binulgar na pasabog sa kalokohan na itong mga kongresista, si PRRD, again, binabalik na naman ng ICC. Alam mo, ito talaga panakot nila sa taong bayan. Na ipahuhuli sa ICC si PRRD. Pero si PRRD hindi naman natatakot. Ang sabi ni PRRD, bukas. Sabi niya, di ba, nung hearing, huwag nyo nang pagtagalin. Kung papapasukin nyo ICC, haharapin ko bukas. Bukas na. Ang tagal nyo nang sinasabi ang ICC na yan, katulad ng matagal mo nang sinasabi, Boying, na mahuhuli mo pauwiin mo na si Tebes, mahuhuli mo si Bantag. And until na, wala pa rin. Is this another fake news? Kung papapasukin mo na, wala na maraming dagdal. Kung hindi, huwag nyong gawing panakot itong ICC. Sa pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong administrasyong. So, yun lang, simple lang. Obvious na eh. Nakakatawa na nga tingnan. Ang panakot nyo kay PRRD ay ICC, ang panakot nyo kay BP Sara impeachment. Ito, pag-usapan natin. Bagong-bago, matutuloy na ang impeachment.
Ito, pag-usapan natin patungkol sa impeachment. Rosalie, may update na ba mula sa tanggapan ng Secretary General ng kaugnay nitong mga nakabimbing impeachment complaints laban kay VP Duterte? Ella, mula noong Lunes hanggang ngayong araw ng Huwebes, walang pahayag ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay ng mga tanong ng media sa kahihinatnan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Wala na, di ba? Wala na. Inihain yung mga reklamo noon pang December 2024 dahil sa questionableng paggastos ng Vice Presidente ng kanyang confidential funds. Magkano lang yung confidential funds? 125 millions. Nagpupuputok ang butsin nyo. Yung billion dyan sa blank space na yan. Dead ma kayong lahat. Di ba? Nuknukan ng ipokrito itong kamera. Hindi man lahat. Pero marami dyan. Ginawa niyong issue, napakaliit na bagay, confidential funds nga. Kilalang kilala naman si BP Sara patungkol sa pagsugpo diyan sa mga komunista na yan. May credibility po si BP Sara patungkol dyan. Yung iba, bilyon ang pinapalusot. Tikom ang bibig ninyong mga ipokrito kayo. Kaya naman nagdududa na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung meron pa bang ika-4 na impeachment complaint. Yan kasi ang idinadahilan ni House Secretary General Velasco kung bakit hindi pa niya na itatransmit yung impeachment complaints na nakabinbin sa kanyang tanggapan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Isa si Congresswoman Castro sa nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Medyo matagal-tagal na rin ang ganyang pronouncement, no? Hindi natin alam kung totoo nga ba yan o hindi. Wala akong... Tanga ka ba? Hindi pumura yung tanga, stupid. Tanga ka ba? Hindi mo alam kung paano alam mo ang politiko, gamitan lang yan. Ginagamit ka lang. Ngayong impeachment na ang usapin at nagsampa ka, iniwan ka, di ba? Kasi ang punto rito, ang palusot nila, may 3 kasi pong reklamo na. So mayroon pa raw 4th complaint kaya hindi pa tinatransmit ni Secretary General kay Tamba yung impeachment. Ano ka ba? Katangahan mo? Sinasadya yung hindi dalhin kay Tamba. Para sa ganoon, hindi mapunlaan to si Tamba. Pero hindi talaga uusad yan. Kasi alam ni Tamba, hindi yan mananalo. Walang gustong pumirma dyan. Hindi uusad yan, lalo ngayon mag-e-eleksyon. Pwede after the election. Kung nakakuha kayo ng numero. Pero yung mga politiko ka rin eh. Dapat alam mo to. Kung hindi mo to alam, tanga ka nga. Yung politiko, gamitan lang yan to serve their agenda. Anong agenda? Anong number 1 sa mata ng politiko ngayon? Lalo na yung mga re-electionist, yung mga tatakbo. Ang number 1, apple of the eye nila, ano? Boto ng taong bayan. Kung may mga taong, halimbawa, yung mga walang boyfriend, ang pinaka-tinitingnan niya ngayon matalas ang mata niyan sa posibleng maging boyfriend. Yung walang girlfriend, posibleng ang mata niyan matalas sa girlfriend. Yung mahilig sa kotse, matalas ang mata niyan sa kotse. Ang talas ng mata at puso kayo ng mga politikong tatakbo, boto. Simple. Ang mahal ng karamihan ng politiko, hindi man lahat, marami, ang mahal na totoong ng mga politiko ay sarili. Yung sila ay manatili sa kapangyarihan. At paano sila mananatili sa kapangyarihan kung pipirma sila dyan sa impeachment? Para mong pinirmahan,
yung death sentence mo dyan sa impeachment na yan. Para kang pumirma, o talo na ako. Hindi kayo mananalo ngayon sa Duterte. You have to accept the facts. Malakas pa rin ang Duterte. Ang lumaban ngayon sa Duterte, ngayong last quarter or last half of the year, sunog, matatalo. Pwede mong kalabanin ang mga Duterte before para pagkakitaan. Para kumita. Alam naman natin kung anong ibig sabihin yan. Pero ngayong last part, I don't think tatanggap ng malaking pera yung mga yan kapalit, matatalo sila sa eleksyon. Unless, na yung alam na nilang matatalo katulad mo. Alam mo nang matatalo ka, hindi ka mananalong senador, pustahan tayo, hindi mananalo. Pwede kang kumontra ngayon kay Duterte. Pagkakitaan mo lang ang mga Duterte, makinabang ka. Total, matatalo ka naman eh. Diba? Ganun yun. Pero yung mga umaasa pang manalo, hindi sila pipirma ngayon ng impeachment. Kaya huwag ka nang umasa dyan sa mga kakampi mo. Sa tingin mo, ikakampi mo. Hindi. Sarili iniisip ng mga kumag na yan. Aantay-antay ng fourth complaint. Kahit sampuin nyo pa yung complaint, walang pipirma niyan. Pinaiikot ka, hindi mo naman alam. Nakikita signal dito sa mga kasamahan namin dito sa House of Representatives, kahit nakasitanungin mo sila, wala silang alam. Dagdag pa ng kongresista, walang sino mang lumalapit sa kanya para humingi ng suporta sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint. Wala talagang lalapit sa'yo. Hindi totoo yung fourth eh. Katang-isip lang yun para iligtas si Tamba. Tatawagan din niya ngayong araw ang House Secretary General kaugnay ng mga nakabinding reklamo. Magsasagawa rin niya ng mga pagkilos ang kanila. Alam mo kung totoong naniniwala ito si Castro na meron pang fourth at naniniwala siya na magtatagumpay itong pipirma itong mga nagsabing pipirma. Napaka-naib mo. Hindi ko alam paano ka naging kongresista. Ng kampo kasama ang iba pang naghain ng impeachment complaints laban kay VP Duterte upang kalampagin ang Kongreso kaugnay nito. Kabilang na ang isang demonstrasyon sa January 31. Ayan, damihan nyo. Siguraduhin yung madami kayo sa January 31 kasi alam mo Castro, nagiging katawa-tawa ka na sa mga Pilipino. Yung mga pinaggagawa mo, katawa-tawa. So, meron kayong plano sa January 31 and I hope magrarally kayo, madami kayo. Sana matapatan nyo man lang kahit yung 1/4 na pagrarally ng Iglesia ni Cristo pangontra dito sa impeachment. Kung hindi, bumalik ka na sa nanay mo, sa sinapupunan ng nanay mo, na nakakahiya ka na. Nakakahiya ka na, Castro. Kayo, 10 na mga kasama mong akbayan, nakakahiya na. Wala kayong ambag dito sa Pilipinas. Samantala, pinabulaanan naman ni Congresswoman Castro ang aligasyong ginagamit nila ang issue ng impeachment bilang propaganda sa paparating na halalan. Whether may election yan o wala, talagang prinsipyo namin itong accountability and transparency. Ako, honestly, hindi ako naniniwalang ginagamit nila yung... Hindi ako makakastro, excuse me. Pero hindi ako naniniwalang ginagamit nito sila Castro itong impeachment para sa kanilang kampanya para sa eleksyon, hindi. More on, takot sila kay BP Sara kasi pag nakaupo si BP Sara, hahabulin yung mga katulad mo. Ha? Alam naman natin kung sino yung mga katulad mo, Castro. Kaya yung mga katulad mo, galit sa Duterte. Kasi dumaan na ang maraming presidente. Yung mga taong katulad mo, namamayagpag. Nung panahon ni Presidente, hindi kayo nakaporma. At alam ninyo, mas matindi to si BP Sara. Kaya nga pati si Pastor Kibuloy.
pinag-initin nyo. Bakit? Dahil yung mga taong katulad mo, yan ang number 1 proyekto ni Pastor Kibuloy. Para dun sa mga hindi ko nakakaalam, ha,